Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Danny Dainghirang here in Davao City. Ang ganda ng Davao, ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Isa sa mga critical na issue ngayon dahil sa population ay yung nagawa ng lungsod ng Davao at saka yung Abuitis Group of Companies at saka Davao City Water District. By the way, yung Davao City Water District, this is a semi-government corporation na tinayo under presidential decree long time ago para sa water system ng Davao. At ito ay lumaki ng lumaki dahil alam nyo naman, ang lahat ng tao ay nangangailangan ng tubig. Yung Davao population ngayon ay umaabot na ng 1.8 million. So you can just 1.8 million katao naliligo araw-araw, gumagamit ng tubig. So, napakalaking water demand ang kailangan. At dito sa Davao, like other metropolis, Manila, Cebu, Cagayan, ay makikita mo yung mga subdivision, ano? Yung subdivision are sprouting or mushrooming anywhere. Yung condominium, ang dami. You need to supply water pataas niyan kasi may naliligo sa taas. At ito ay isang malaking challenge sa local government unit under the Duterte administration. But here in Davao, with the collaboration and partnership of Abuitis Group of Companies, sa tagal na rin ng Abuitis dito sa lungsod ng Davao, very successful lahat yung mga project nila. Sa Davao ay walang brownout. We never experienced brownout dito dahil meron kaming magandang utility which is the Davao Light and Power Company. In fact, ang demand ng mga tao ngayon is to expand yung Davao Light, buong Mindanao. Dahil ang problema talaga dito yung power. So, nagkaroon ng collaboration yung Davao Light at saka Abuitis Group, Davao Light, at saka yung Davao City Water District, at saka yung third party which is Davao City Government. Ay nagkaroon sila ng agreement itong tatlo, and during our time when I was a councilor, isa sa pinaglalaban po natin yung supply ng tubig na mainom dito. Hirap na hirap kami dito. In fact, itong tinitirahan ko dito, dati, yung lumalabas parang tea, no? Parang cha, brown. Parang milk, tawag ito, brownish or parang tsokolate minsan. At pag iniwan mo doon sa lababo, nag-iitim, no? Nag-brown at dumidikit yung dumi. But ngayon, nasa awa ng Diyos, dahil sa magandang programa ng Davao City, headed by President Duterte, dumating si Sara Duterte, Mayor Sara, then of course si Basti Duterte, na tinuloy niya at hanggang ngayon ay napakaganda na ng water system namin dito. Yung water district na ito ay nagsusupply sila ng 300 million liters of water every day sa lungsod ng Davao. At ito ay napakalaki na demand ng water needs or requirement ng lungsod ng Davao. Sa ngayon, when we started it, napakahirap kasi during the time nung ginagawa ito ay umabot yung COVID. 2 taon ito ay nahirapan sila mag-implement ng project. Kasi pag may tinamaan na isang empleyado, bag down lahat. Then you have to go back to the rules under the Department of Health. Either suspend yung project or what they call this, or magbawas ng tao. Iti-test lahat yung mga trabahante na nakasama ng isang tinamaan ng COVID, or generally, of course, madidelay yung project. So, yun po yung mga challenge noon. Then, at the time, for the past years, dahilan nakakaunti yung dahilan sa COVID, minsan, dahilan sa malakas din yung ulan, nalalagyan ng tubig yung mga kanal na ginagawa nila. And of course, dapat i-extract nila yung water, patuloy naman yung paglalagay ng malalaking tubo. Makikita ninyo sa pictures. Ito ay very active tayo dito sa water. Kasi pinaglaban po natin ito kasama yung sambayanan dito sa 2nd District, buong Davao, including some local officials. Talagang dinidiman namin na magkaroon ng magandang tubig dito.
At tayo po ay nakafocus dito. When we say focus, talagang sinusundan natin yung trabaho nila. Then, nagkaroon tayo ng follow-through. Pag may problema yung water district, pati Aboitiz Group sa mga road right-of-way, ay tinutulungan po natin mag-negotiate. At minsan dito natagalan kaunti. Dahil may mga landowner na hindi nagpapadaan kasi malalim yung bubutasin eh. I-extract mo yung mga lupa, lalagay ng malalaking tubo, nakikita nyo. At ito ay idadaan pababa, galing doon sa Kalinan, footstep ng Mount Apo, na kung saan nanggagaling yung tubig pababa sa lungsod ng Davao. And true enough, ay very successful yung engineering work ng Aboitiz. Alam mo, yung Aboitiz, matagal na ito, kaya reliable sila sa utilities eh. You can just imagine, dito sa Davao, wala kayong brownout. At saka ngayon, ay well supplied kami ng water, which is basic sa lahat ng investors na pumasok. Kasi bago ka maglalagay ng factory, tatanungin nila, meron bang kuryente, meron bang tubig? Magtalagay ka ng mga housing unit, ang first question, meron ka bang tubig? So, yung Davao City, nagiging center of service, naging service center. Ang daming mga call centers dito, ang daming mga malls, at padami ng padami yung mga tao. And this Apo Agua Water is supplying 300 million liters a day sa buong lungsod ng Davao. So, ito ay nanggagaling sa Tamugan River na naka-reserve yan. Under the ordinance, bawal yung development dyan sa taas kasi talagang sinisecure namin yung water system namin. Then, under Mayor Basti, talagang bawal mag-develop dyan. In fact, we are encouraging and have some government program to plant more trees kasi yung magiging source eh. Kasi pag inalaw mo yan, papasukin ng tao yan, magkaroon ng mga kaingin dyan, sunog, tatamaan yung tubig. So, we protected we protect our water source, pababa, and now makikita nyo malalaking tubo ngayon and we don't have problem of water dito sa lungsod ng Davao. Malaking cost ng project na ito. Itong Apo Agua Water. Billions of pesos ito. And of course, yung mga tao naman is as long as merong enough supply ang water, kung meron mang concern sa rates, siguro kayang pag-usapan. And in fact, yung ibang subdivision na what we call this, nahirapan magpapasok kasi yung iba, meron silang sariling water source. Nung pumasok yung water district, ay minsan nagta-tie up sila. But of course, we have to negotiate with the homeowners subdivision developers at saka yung mga tao. But I think ang gut feel ko dito, naririnig sa mga tao, ang importante ay maganda yung water at masaya ang taga Davao sa ginawa ng Davao City Water District at saka ng Aboitiz Group of Companies. Kasi dati pinag-aawayan yung water rights eh. Ang sabi ng Water District, maglalagay kami ng hydro dyan. Sabi ng Water District, hindi nyo, amin yung water rights. Alam mo, very brilliant talaga si Mayor Rudy Duterte. Sabi niya, okay, ang gawin ninyo, mag-upo kayo dalawa, the city is nandyan, kami magre-referee. Then, ayusin nyo yung win-win solution. Ano ibig sabihin ng win-win solution? Is that pag-usapan nyo how to convert the opportunities to have a joint venture na kung saan yung pangangailangan ng tubig ng tao, yun ang unahin natin. Kaya yun, ang common denominator ng Duterte administration na tinuloy ng kanyang mga anak is yung water. Meanwhile, kami naman na mga councilors, city councilors, barangay officials, we collaborate with the community and cooperate na mapabilis yung project implementation. So makikita ninyo, mga kaibigan, ito, makikita ninyo sa mga pictures ang napakagandang water supply ng lungsod ng Davao. Hanggat sa muli, another legacy project ng Duterte administration headed by former President Rudy Duterte at saka sa kanyang mga anak, Mayor Sara Duterte, Basti Duterte, si Congressman Pulong Duterte na tumulong sa 1st District
na kailangan din ng napakalaking bulk of water kasi yun ang center ng city, ay masaya po ang lungsod ng Davao. Until next time, napakaganda po ng Pilipinas at lungsod ng Davao at buong Pilipinas. God bless Philippines. Mahalin natin po ito. Bye-bye for now. A political analyst, Danny Dayonghirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayonghirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.